Sound check, sound check. Sound, praise. Doon na kami? Doon na kami? Mga kaibigan, nagtatip tayo rito upang purihin ang Diyos at pagtibayin ang ating pananalig samantalang perdiwag natin ang buhay ng kapatid ilang layunis at turbo. Nagdadalang hati tayong nagtipon at kinikilala natin ang malaking kawalan sa pagpanaw ng ating minamahal. Igawad nawa sa atin ng Diyos ang kanyang kagandahan loob upang sa gitna ng lungkot at sakit na nadarama natin ay makasusunod tayo ng kaliwan. Sa gitna ng pigati, pag-asa, at sa gitna ng kamatayan, muling pagkabuhay. Awitin po natin ang papuri ang Indagari.
sa kanilang lakbayin at ngayon nagpapahinga na sa kanilang pagpapagay. Pinupuri ka namin dahil sa magmahal sa amin na nakunan sa amin at inaalala namin sa aming mga puso sa iyong harapan. Higit sa lahat, Pinupuri ka namin dahil sa mahal namin sa kapatid na Eunice at Urba, na mong kagandang loob mong tinanggap sa iyong harapan. Ikaw ang gawa sa iyong kapayapaan sa kanya at sa kanilang lahat. At mo ang iyong walang hanggang liwanag sa kanila at tulungan mo kaming manalig sa iyo kahit hindi ka namin nakikita. Akayin at pagmamahit sa buong panahon ng aming mga buhay. At dalhin kami sa wakas kasama nila sa kagandahan ng iyong tahanan ng hindi gawa ng tao, kundi walang hanggan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Nasa panahon po tayo ng muling pag-aalala sa buhay ng ating kapatid na Eunice. Sa kahuli-huli pong sandali, bago natin ihatid siya sa kanyang huling hantungan, inaanyayahan po namin ang kaibigan, kapatid, mag-anak na magbahagi po patungkol po sa maganda at masayang buhay ng ating kapatid. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Ala ng asawa ni Eunice. Hindi po alam kung anong sasabihin ko. Wala akong masabi sa asawa ko po. Sa 30 years po namin, tapos 7 years kami mag-boyfriend girlfriend. Napaka-sarap ulitin lahat ngayon. Lahat ng pagsisigap namin dalawa, simula kami sa wala. Hanggang sa naahon kami, unti-unti. Pero lahat ng yun, dahil po sa kanya. Siya po lahat yun. Sa lahat ang wala siya ang halig na lahat po kasi siya ang bumanap dahil ako po lagi po kung nasa ibang lugar. Kapasalamat po ako sa kanya dahil lumaki po maayos yung tatlong anak. Nagpapasalamat po ako sa mga kapatid niya, mag-anak namin, na lagi pong nandyan kahit kailan po. Lalo na po ngayon yung nasa ganito kaming kalagayan. Pero ganun pa man masaya na din po ako dahil sa oras na nakikita ko po siyang nahihirapan hindi ko po alam ang gagawin ko, kaya tinanggap ko na po namin lahat yan. At alam ko po na doon naman po siya papunta. Salubungin po siya ng ating mahalang Panginoon. Ilang po, ay salamat po.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na po sa aking boses. Sa dami po ng pinagdaanan ay papasalamat pa rin po ako sa Panginoon dahil ang panalangin po ay tinugon niya, natapusin niya ang paghihirap ni Eunice. Masakit isipin, pero pag nakikita niyo po ang hirap ng katawan lupa niya, sasabihin niyo po sa Panginoon na ibigay sa Kanya ang pinakamabuti. Dahil pag nakikita niyo po talaga, pati po kayo, hindi po lalakas ang loob niyo. Talaga po manghihina. Sa totoo po si Eunice, hindi ko po yan matunan. Lalo po nung nahihirapan siya. Talagang iniiwasan ko po siyang makita. Ayun po siyang makita sa ganong kalagayan. Gusto ko po yung masaya, yung maayos na pangatawan katulad ng dati. Pero tuwing makikita ko po siyang ganong kalagayan, pati ako ay nanghihina. Akala wala po nila, ayoko, hindi ko po siya inaasikaso. Pero tuwing makikita ko po talaga siya, hindi ko po matagalan na makita ko siya sa ganong kalagayan. Pero sa bawat yaya ni Jessie na kami ay pumunta doon, ako po ay napipilitan. Pero sa totoo lang po, ang sa Panginoon lang ako lumalapit. Sobrang hirap po ng katawan ni Eunice. At sasabihin niyo po, Panginoon, ibigay niyo yung pinakamabuti sa Kanya. Dahil talaga naman po, ang katawan niya ay kahit lumaban, hindi po kakayanin. Kaya po nung medyo hindi na po maganda ang kalagayan, ang sabi ko po sa mga anak, lagi po natin ipanalangin na ang Panginoon ibigay na ang pinakamabuti sa mami mo. Talagang napakahirap po nung nakikita kalagayan ni Eunice, nasisinghap-singhap. Hindi na po namin matagalan talaga. At ako po sa sarili ko, pinagpasalamat ko po siya. Talaga po pinagpasalamat ko sa Panginoon dahil tinapos niya ang buhay ni Eunice. At alam ko naman po na si Eunice ay nung simula pa lang po ng pagkakasakit, ay tinanggap niya po ang ating Panginoon na kanyang sariling tagapagligtas. Hindi naman po na sasabihin sa kanya yon dahil alam ko po na bagamat siya ay hindi niyo madalas makita dito, pero bilang anak ng Panginoon, talaga pong hindi niyo masusubukan si Eunice sa pagtulong sa ating mga kapatid. Oras po na meron po dito okasyon sa ating kapilya, kasama po natin siya. Yun lang po at pinagpapasalamat ko po ang mga dumamay, nakiramay, nakidalamhati at tumulong sa aming pagharap sa ganitong kalagayan. Maraming salamat. Inaanihan po natin maghandog-aring ang pamilya.
Diyan, dito ka. Ay, lumawa. Sa si Nedya, sa Nedya. Nedya? Ano tawag Nedya eh? Pag-picture mo, butan mo ha. Butan mo ako doon. Ito, butan mo doon, butan mo doon.
Nais ko pong basahin ang ating tekstong pagbabatayan buhat sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, 1:21 hanggang 23. At ngayon din ang ikalawang Timoteo 4:6-8. Sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapaki-pakinabang. Sapagkat marami pa akong magagawang mabuting bagay, hindi ko ngayon malalaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo. Sapagkat ito ang lalong mabuti. At sinabi ni Pablo kay Timoteo, sa Kabanata 4:6-8, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay nito, ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng koronang hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang mensahe ng salita ng ating Panginoon ayon sa kanyang salita. Nais kong pamagatan natin itong ating tatalakayin, ang pagbitiw pansamantala tungo sa walang hanggan. Kahapon po, ang ating pong tinalakay ay patungkol po sa panapanahon, yung seasons po ng buhay. Ngayon po ay pag-usapan natin kung paano yung pagbitiw. Dito po sa 2 Timothy 4:6, yung makikita natin yung paghulagpos. Ginamit ni Pablo yung salitang Griego na analysis. Ito po ay isang terminong may tatlong malalim na kahulugan sa sinaunang mundo. Una, yung pagkakalag ng tali ng barko. Ang pagbitiw po sa daungan upang maglayag doon sa malawak na karagatan. Kaya mo tinatanggal yung tali upang yung barko po ay makalayag at maglakbay sa malawak na karagatan. At yung susunod na analysis dito ay yung pagbaklas ng tolda. Yung pagliligpitupan samantala ng tirahan ng isang sundalo o manlalakbay. Kung mapapansin niyo po yung bahay ng mga sinaunang Israelita, mga tolda, ibig sabihin diligpit. Kung saan sila mapunta, doon nila itatayo yung kanilang tolda. Pero ito po ay pansamantala. Kapag kailangan ng umalis sa lugar na yon, ay aalis sila. And then yung pagpapakawala ho, doon sa tinatawag na pamatok. Alam niyo ba yung pamatok? Nakakita na ho kayo ng kalabaw, yung ginagamit po ng magsasaka. Doon po sa Legazpi, meron pong nakadisplay doon. Yun po yung pamatok. Mabigat po yun. Pero ang sabi ni Jesus, ang kanyang ibinibigay na pamatok sa atin ay magaan. Ang pag-alis ng mabigat na pasa ng isang hayop ay pagkatapos ng mahabang araw ng paggawa at pagtatrabaho. Tayo rin po, minsan, pagkatapos na yung ating trabaho, magaang po, magaang sa pakiramdam natin, na natapos natin yung gawain. Ibig sabihin, ay binababa natin, inaalis na
yung mga mabibigat na pasanin. Para po kay Pablo, ang kamatayan po ay hindi isang pagkakakulong, kundi isang paglaya. Paglaya doon sa tinatawag nating pagtanggap sa kamatayan, pag-unawa po ito na yung ating katawan po ay isang tolda lamang, pansamantala. Sabi po sa 2 Corinthians 5:1, isang pansamantalang matitirahan habang tayo ay nasa mundong ito. Kaya si Ate Eunice, yung kanyang pansamantala na pananatili sa atin ay natapos na. Yung tinatawag nating eschatological hope, yung pag-asa, yung teolohiya ng kamatayan para sa Kristiyano po ay nakabatay sa muling pagkabuhay ni Kristo. Na sa tuwing tayo po ay dadako doon sa pag-reflect natin ng kamatayan, lagi nating iduduktong, no, tayo po yung mga Kristiyano, iduduktong yung muling pagkabuhay ni Kristo na nangangahulugan na hindi natatapos sa kamatayan ng buhay, bagkus kapag ika'y namatay, ikaw ay may muling pagkabuhay. Tayo ay muling mabubuhay. Kung si Kristo ay hindi nabuhay, ang kamatayan ay isang trahedya. Ngunit dahil siya po ay nabuhay, ang kamatayan ay naging pintuan. Ang letting go ay hindi pagsuko. It's not giving up, kundi pagpasa, handing over ng sa kamay ng lumikha nito. Ipinapasa natin sa kamay ng Diyos. Ang sabi po ni Pablo sa Filipos 1:21, sapagkat para sa akin ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ito po ay isang theological paradox. Paano ang pagkawala o yung kamatayan naging pakinabang? Dahil sa kamatayan, nawawala po ang hadlang sa pagitan natin at ng Diyos. Ibig sabihin, yung daan o yung daan doon ay yung kamatayan. Papunta sa ating Panginoon. Tingnan niyo po yung ating mga kamao. Tingnan niyo po yung kamao. Pagmasdan ninyo. Kung yan ay lalagyan ng buhangin, isipin mo ang isang taong mahigpit na nakakuyong yung kamay sa isang dakot na buhangin. Habang lalo niyang hinihigpitan yung hawak doon sa buhangin, ano mangyayari? Ganito po kasi yung fear tsaka yung denial pagdating po sa buhay natin. Lalong tumatagas yung buhangin doon sa kanyang mga daliri. Nasasaktan ang kanyang kamay sa pagod, pero mawawala pa rin ang buhangin. Ngunit, kung dahan-dahan niyang ibubuka yung kanyang palad, hindi na siya mapapagod doon sa pagkapit. Mga kapatid, ang buhangin ay maaaring mahulog, pero yung kanyang palad ay magiging handa ng tumanggap ng isang mamahaling liyas na ipagkakaloob ng Diyos. Meron kasi tayong mga bagay na ayaw nating bitawan. At kapag hindi natin binibitawan iyon, hanggat hindi mo binibitawan yung nais pagkaloob sa iyo ng Diyos, hindi mo mahahawakan kasi meron ka pang hawak. Ang ating buhay, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga ari-arian ay parang buhangin. Ang pagbitiw o yung tinatawag na letting go ay yung pagtigil sa masakit na pagkapit sa mga bagay na hindi naman natin pag-aari. Upang maging handa sa ating mga kamay na yakapin yung walang hanggan. Kaya mga kapatid, acceptance, surrender.
Ito yung tingnan natin yung perspective nito. Papaano yung pagtanggap at pagsuko? Ayon po sa Lucas 23:46. Ang huling salita ni Jesus, sabi niya, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ang pagtanggap po ay nagsisimula sa pagtitiwala. Pagtitiwala sa kayang gawin ng Diyos at karakter ng Diyos. Meron tayong tinatawag na grief with hope. Hindi pinagbabawal ng Biblia, ng banal na kasulatan, ang malungkot. Hindi pinagbabawal ng Biblia ang umiyak. Mismo ang ating Panginoong Hesus ay tumangis. Ngunit tinuturuan tayong huwag magluksa gaya ng mga walang pag-asa. Ang luha po ng Kristiyano ay may kasamang liwanag. Liwanag ng muling pagkikita. Dahil may pag-asa tayo Darating ang panahon, magkikita-kita muli tayo. At yung tinatawag nating new hope, yan sa John 14:1-3, na ang kamatayan po ay pag-uwi sa buhay na inihahanda para sa atin. Hindi tayo papanaw, passing away, tayo ay paparoon. Passing through. Magkaiba po yun, Hindi po passing away, kundi passing through. Paroroon po tayo. Kumbaga, lilipat lang po tayo. Kaya ang hamon po sa atin, ang pagbitiw ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ito po ay isang proseso. Proseso ng pananampalataya. Na alam ko po, dahil kami po ay namatayan din, tayong lahat namatayan din, itong mga pamilya po ng Aturba and Ramos, sa ngayon ay nagluluksa, mayroon pong nais ituro ang ating Panginoon. Ang kamatayan ay hindi magnanakaw na kumukuha ng ating buhay, kundi ito po ay sundo na magdadala sa atin sa tunay nating tahanan. Now, huwag nating katakutan ang pagbitiw sa mundong ito dahil ang Diyos nagiging tapat sa atin dito po sa lupa, ang siyang naghihintay sa atin doon sa kabilang ibayo. Kaya ang kamatayan po, hindi ang katapusan ng ating kwento, kundi ang paglipat sa susunod na kabanata. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, si Ate Eunice, ngayon, ay buong puso nating ibabalik sa ating Panginoon. Kaya nga po ang tawag ay committal service. Ibabalik natin sa dakilang may likha ng walang pag-iimbot sapagkat matagal na panahon siya po ay ipinahiram sa atin ng Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, sabi po sa awit ni Gary B. na letting go. Doon sa mga nakakaalam, sabi doon, letting go to know the truth is not so hard to do. It's the heart that got the will to open up for Him to feel, and trusting and believing Him in all we got to do. It's just the heart that's got to move for Him to show His love that's been there. Even when we never cared, take hold of His hand, let go, and you'll understand. Sa katotohanan ay hindi gaanong mahirap kung ang puso ang may kalooban. Upang buksan para punan niya at naniniwala sa Kanya na ang kailangan natin, gawin natin ng buong puso at dapat gumalaw tayo para ipakita ng Diyos yung Kanyang pagmamahal na naroon. Kahit kailan, hindi tayo dapat mag-alala sapagkat hahawakan ng Panginoon ang ating mga kamay. Magtiwala tayo sa Panginoon, hayaan mo at mauunawaan mo
ang mga bagay na ito. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang mensahe ng ating Panginoon. Si Ate Eunice, gawin nating malaya sa ating mga puso't isipan sapagkat siya'y nasa kamay na ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay makakarinig ng isang handog na awitin mula po sa ating kababayan. At inaalayan din po yung ating mga kalalaki, ang UMM po.
Inaanyayahan po ang pamilya po ni Ate Eunice. Dito po kayo sa gawing harapan. Yan. Tayo pong lahat, mga minamahal kong mga kapatid, dakilang Diyos, hindi kailanman nagwawakas ang iyong pagmamahal. Kapag sumala ng lahat, ikaw pa rin ang Diyos. Dinadalangin namin sa iyo ang isa't isa sa gitna ng aming pangangailangan. At ang lahat sa man, nang nakikidalamhati sa amin sa araw nito, sa mga nag-aalinlangan, ipagkaloob mo ang liwanag, sa mga mahihina, lakas, sa lahat ng nagkasala, awa, at sa lahat ng nalulumbay ang iyong kapayapaan. Panatilihin mong totoo sa amin ang pagmamahal na pinagkukumpok namin sa isa't isa, sa lahat ng aming ilalakbay at itiwala kami sa iyo, at sa iyo kasama ng iglesia sa daigdig at sa namin. Iniaaari namin ang karangalan at kalutingan ngayon at sa walang hanggan. Amen. Tanggapin mo, Panginoon, sa kapatid na ibig sa tupa, sa pinagpalang kapahingahan ng walang hanggang kapayapaan, at sa walang samahan ng mga banal. Tanggapin mo rin kami, Panginoon, ibangon sa panibagong buhay. Tulungan kami sa mahal at pagtungkol sa iyo, sa iyo kami ito, at makapasok kami sa iyong pag-alakan sa buhay na dahil. Makapangyarihan Diyos, aming Ama na aming pinagkuhan at kahantungan. Ikaw ang aming paanan sa lahat ng salinggan. Ikaw ang aming pangkulan at kalakasan. Lagi namin kasama sa kloro sa panahon ng pagbabago. Ipagkaloob ko sa kanila ang iyong pagpapala sa sandali at tulungan niyo ang kailangan ang aming tiwala sa iyo upang pumayapa ang aming espiritu at malayo ang aming puso. Itaas mo ang aming mga mata sa ibabaw ng liwanag sa buhay na walang hanggan. At sa ganito'y matakbo naman namin ang biyaya at kalakasan na kailangan namin ngayon at sindahan sa pamamagitan ng Kristo ang Panginoon. Amen. Ang gawin ninyo ang salita ng kapalagan. Ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihinga ako sa liwang pastulan. Pinapatubayan niya ako sa sikli ng mga tubig na pahingaan. Kanyang pinapaluli ang aking kaluluwa. Pinapatubayan niya ako sa landas ng katubigan alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, pagkapat ako'y lumalakad sa labis ng dilim ng kamatayan, wala akong katatakutan kasamaan. Sapagkat ikaw ang magsisialiw sa akin, ang iyong pamalo, ang iyong tungkol, ang nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahalaan ako ng tulang sa harap ko at sa harapan ng aking kaaway. Iyong pinapahirap ng aking ulo ng galis at ang aking saro ay pinaapawan. Tunay na kabutihan ng kaaway susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay at ako'y tataan sa bahay ng Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, huwag magulubihan ang inyong mga puso. Magsampalataya kayo sa Diyos. Magsampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking mga pananampanan, kundi kayo, sinasabi sa inyo. Sapagkat ako'y maroon ang pagpagandang kayo ng kalalagyan, at kung ako'y maroon at kayo'y makipagandang ay muli pa rin ito ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, kayo naman ay lumuo. Ako ang bahalang ay kung ako'y inyong iibig, ay tutuparin mo ang aking mga ulos.
at ako'y dadalhan sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang pang-aari upang suyo magpakinggan man sa magtuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matangtanggap ng sanlibutan sapagkat hindi ito siya nakikita, hindi nakikilala mo siya. Siya'y nakilala ninyo sapagkat siya'y tumaat sa inyo at sa inyo lamang. Hindi ko kayo iniwan ng isa sapagkat siya'y sumasa inyo at sabi niya ako'y parinig ko sa inyo sapagkat ako'y nabubuhay, mga bubuhay rin naman kayo. Ang Panginoon, ang ating liwanag at ang aming kaligtasan, kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang lakas ng aking buhay, kanino ako masisindak? Bagamat sa buhay magtulog sa laban sa akin, hindi natatakot ang aking puso. Bagamat magbangon ang pagdigmalaban sa akin, gayon may nagtitiwala ako sapagkat sa panahon ng kabuhagan ay tatago niya ako sa kanyang tuluyang liig ng tabernakulo na itatago niya ako sa kanyang itataas sa ako'y ibabawang isang malaking bato. O ikaw ang lumikha ng kahangahangan sa lipunan ito na nakakaalam ng lahat ng bagay sa lupa at sa kalangitan. Ipagkaloob mo sa amin ang lubusang pagtiwala sa iyo upang sabihin mo sa araw man sa lahat ng panahon. Matiwala namin nang walang anong pagkaalinlangan ang aming minamahal na kapatid na Eunice Ramos sa Puso. Sa iyong pinagmamahal ng pagmamahal sa buhay ninyo at sa buhay ng mga sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Ulitin po natin ang tulinawin. Salamat po Diyos sa buhay ng aming Eunice. Siya bilang kabiyan, bilang kapatid, bilang ina ng mga anak mong narito ngayon. Patuloy silang nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo kahit na ang puso ay may pagluha. May paglalan ko ay nasiyahan sapagkat si Eunice bilang mananampalataya siya'y nasa piling na ng lapilang Biblia. Naway pagpahan mo ang kanyang mga
naway ipagpatuloy nila ang legasiya ng pananampalataya, legasiya ng pag-ibig sa loob ng tahanan, legasiya ng pag-ibig sa mga magkakapatid, legasiya ng pag-ibig sa kanyang kabiyak, at legasiya ng pagmamahal, pag-aaruga sa kanyang mga minamahal na anak. Nawa, Panginoon, ang oras dito, paglalagay ng buong pagtitiwala, pagbabalik sa iyong mga kamay ng iyong ipinahiram ng mga pagkakas. Panginoon, alam namin masakit, subalit ikaw ang siyang nagdulot nito. Alam namin gagawa ka ng malaking pagbabago sa buhay ng bawat isa. Hanggang dahil namin siya sa huling hantungan, ikaw ang Diyos na makapulihan at mamaya sa buhay ng kanyang pamilya. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng pagpupuri, pasalamat at ipagkakaloob ko ang kaaliwa, kapanatagan at patuloy na pananampalataya sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. O hindi natin pagsabagyan. At ngayon, mga kapatid, umayo-ayong taglay ang pagkilala sa ating Panginoon, gayon sa kanyang pag-ibig at sa kanyang kapangyarihan na siya ang may likha, siya din ang may karapatang bumawi nito. At ipagkaloob ng Diyos sa atin ang kapanatagan, kaaliwan, kapayapaan ating tatamuhin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Mga kapatid, tutuloy po natin ang tikwan mamaya bago po siya ilagay sa kaniligan. Pwede po natin siyang pagmasdan.
sila Ninang Grace. Oo. Sino pa po yung mga kasama niya, ma'am? Basta next na po kayo sa kanila. Next, pagkatas po nila kayo daw po, sabi po dito ah. Sa side dito, Alan.
yung recording ko para kahit bumitaw tong FB Live, may recording pa. Wala na naman. Magali. Kapanatagang maligaya ang inulot ng Diyos Ama sa kaluluwang nagkasala na nangangad na sa parusa. Ako'y aawit kapitaraw sa pagpupuri walang hukay at ang kay Jesus na pangalan purihin namin. Ang ating tulong ay nasa pangalan ng Panginoong lumikha ng langit at lupa, gaya ng isang ama na nahahabag sa kanyang anak. Gayon ang Panginoon na nahahabag sa kanila, na nangatatakot sa Kanya. Sabihin ninyo sa kanila na may matatakoting puso, mangagpalakas kayo, huwag kayong matakot. Narito ang inyong Panginoon ay paririto at ililigtas niya kayo, sapagkat ang kahabagan ng Panginoon ay mula sa walang hanggan sa kanila, na nangatatakot sa Kanya, at ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Sapagkat ang kaluluwa ng ating kapatid na si Eunice Ramos Aturba ay tinanggap na ng makapangyarihang Diyos sa ating ngang itatagubili ang kanyang katawan sa lupa sa maluwalhating pag-asa kung paanong tinaglay niya ang larawan ng tagalupa, gayon din naman tataglayin niya ang larawan ng tagalangit. Lupa sa lupa, alabok sa alabok, si Ate Eunice ay babalik sa ating dakilang may likha sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.
Mapalad ang mga patay na mula ngayon at sa harapin ay mamamatay sa Panginoon. Oo, sinabi ng Espiritu upang sila'y magsipahingalay sa kanilang mga gawa at ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila. Tayo pong lahat ay yumuko at umikit, manalangin. Makapangyarihang Diyos, nasa iyo nabubuhay ang lahat ng mga kaluluwa ng mga namatay sa ating Panginoon. Nasa iyo ang kalakasan ng kagalakan. Pinasalamatan ka nga namin dahil sa mabubuting halimbawa ng iyong mga alipin na ngayon ay nakatapos na ng kanilang takbuhin at ngayon nagsisipahingalay na mula sa kanilang mga gawa. Katulad ng aming kapatid, Ate Eunice sa Turba, aming dinadalangin na sa iyo, na kami, sa kasamahan niyoong mga nakatapos na ng kanilang mga gawain, ay ganap ng maganagana sa kagalakan sa iyong walang hanggang kalwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, patuloy mong yayakapin ang pamilyang ito. Amen. Awitin po natin ang Doxoloya. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanglilikha, purihin sa kalangitan, pamahanak diwang banal. Amen. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay lumagi sa inyo at sumainyong lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen. 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 Sa ganitong pagkakataon, ito po yung oras sa inyong pagsilay kay Ate Eunice at pamamaalam, maaari po kayong lumapit at tunghayan ang labi ng ating kapatid. Kapatid po, kung kapatid naman yun, lumapit po. Yung pagkakataon po, nakapit po natin yan. Kapatid po.